The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea, they said to him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered them and said, Amen, amen, I say to you, you are looking for me, not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him, the Father, God has set his seal. So they said to him, What can we do to accomplish the works of God? Jesus answered and said to them, This is the work of God, that you believe in the one he sent. So they said to him, What sign can you do, that we may see and believe in you? What can you do? Our ancestors ate manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. So Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven. My Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world. So they said to him, Sir, give us this bread always. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger. Whoever believes in me will never thirst. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We have to constantly remind ourselves that the only thing that doesn't change is changing. The only thing that doesn't change is changing. Ang natatanging hindi nagbabago ay ang pagbabago. Kahit wala kang gawin, magbabago ka. Lahat nagbabago. Pero ang ikalawang pagbasa ay hindi lang pagbabago, kundi merong pag-unlad. Merong pag-unlad. That we turn away from our old self. Ngayon, nagbabago. Pero hindi lahat ng nagbago, umunlad. Inuulit ko, lahat ay nagbabago, pero hindi lahat ng nagbabago, umunlad. Pero lahat ng umunlad, nagbago. Halimbawa, dati palaging late, ngayon nagbago, absent na palagi. Nagbago, hindi po ba, no? Dati, snatcher, ngayon drug addict. Nagbago. Nagbabago ang tao. Kahit wala kayong gawin, magbabago kayo. Dating bata, tumatanda. Dating malinaw ang mata, ngayon malabo na. Dating nakakarinig, ngayon bingi na. Nagbabago. Ang tanong palagi ay ang ikalawang pagbasa. Tinalikuran mo na ba ang iyong dating sarili? Bakit yun ang tanong? Kasi ang unang pagbasa ay ano? Hinango ko kayo. I liberated you from the land of bondage. You are now a free people, and yet your attitude did not change. Pinalaya ka, pero
hindi nagbago. Anong sabi sa first reading? They continue to grumble. They continue to grumble. Alam nyo, ang pinakamahirap tulungan, yung reklamador. Di po ba, ano? Ang mahirap pakainin, reklamador. Pinapakain mo na, pipintasan ka pa. Di po ba, ano? Ang hirap nun. Pinautang mo na, pipintasan ka pa. Mananabi ako, ha? Magandang tingnan yun. That's why we need to constantly ask some difficult questions. We need to ask some difficult questions. Why it is difficult? Because some of the answers are something we do not like to hear. Example. Of course, we cannot choose our parents. Parents cannot choose their children. Siblings cannot choose their siblings. We cannot choose our relatives. But we can always choose our friends. You can always choose your friends. Now, what is the question? Bakit mo siya kaibigan? That's a difficult question. Bakit mo siya kaibigan? Bakit ikaw ang kaibigan niya? Ano sabi ng manunulat? People of today seldom listen to the truth. They listen to the people who provide for them. Ang pinapakinggan ng marami ngayon, hindi yung totoo, kundi kung kanino sila merong pakinabang. Hello? Kaya magandang tanong yon, kahit mahirap, bakit kita kaibigan? Bakit kita kaibigan? Sabi ng isang nagtatanong, Father, lahat ba ng kaibigan mo magkakaibigan? Ang sagot ko, hindi. May mga kaibigan ako magkakaaway. At mayroon silang kaaway na kaibigan ko. Bakit? Pagkaaway mo ba, kaaway ko na rin? Hindi. At pagkaibigan mo ba, dapat kaibigan ko rin? Hindi. Pero ang tanong, bakit mo kaibigan ang iyong kaibigan? Sino ang nakikinabang? Ikaw o siya? Hello? That's a difficult question. Di po ba, no? Bakit mo kaibigan ang iyong kaibigan? Sino ang nakikinabang? Ikaw o siya? Dahil pag wala ng kaibigan, pag wala ng pakinabang, nagkakalimutan tayo. Nagkakalimutan tayo. Huwag kayong maniwala doon sa mga kaibigan nyo sa Facebook, hindi totoo yun. Sabi doon sa isang lamay, 3 lang ang dumating. Sabi niya, ang dami niyang friends sa Facebook. Bakit 3 lang ang dumating? Diba? Kaya huwag kayong maniwala doon. Ano sabi ko ng isang araw? People can accompany you during your sickness and even in your dying moments, but no one will accompany you when you die. Hindi totoo yung sasama ako. Hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala doon. Naglibing na ako na nagsabing sasama. Ha? Oh. At tayo mga Pilipino, pag sinabing, ako, talagang nagpupumilit, di po ba, no? Pag, nakikipag-unahan, niyayapos ang kabaong, sasama ako. Hindi naman nagpa-reserve, di po ba, no? Kaya pag nagmimisa ako sa patay, yung gusto sumama, palista na. Para malalim-lalim ang hukay, di po ba, no? Di ba, ang hirap nung ang init-init, mayroong magdra-drama, di po ba, no? Alam niyo ba yon yung listahan, pag kayo
Nagbumibisita sa patay, merong listahan ng mga pangalan. Alam niyo yun. Pumiperma kayo doon. Pagkatapos ilibing ng patay, nirarapol yun. Kung sino kasunod. Di ba, no? Di ba? Perma ng perma, no? Kasi gusto natin makilala tayo, no? Ay, dumalaw pala siya. Dumalaw pala siya. Marami sa ating napunta sa lamay, di naman nagdadasal. May misa ko sa patay, napaaga ako. Wala doon yung nag-imbita. Oh, di umupo muna ako sa likod. Daldalang yung mga tao. Oh, tapos mayroong lumapit doon sa kabaong, umiiyak. Sabi ng mga katabi ko, sino yan? Kabit siguro yan, kabit. Oh, grabe. Hindi na nagdadasal. Nagchismisan pa. Tapos, sabi nung isa, walang merienda, no? Walang merienda. Tapos dumating yung bata, may dalang candy. Candy po kayo. Busog kami. Di ba? Hindi ka naman mabubusog sa candy. Hindi po ba, no? Ha? Tapos dumaan yung siopaw. Sabi, siopaw po. Sige na, una na sila. Ay. Sabi ko, chismosa lang pala itong mga ito. Ano pa? Tapos nung umalis, sandali lang, pengi. Marami sa atin dinadalaw, nakikiramay ko, no? Di naman nagdadasal. Di naman nagbibigay, di po ba, no? Pero nag-uuwi. Ngayon, balik ako sa akin tanong, bakit mo kaibigan ang iyong kaibigan? Bakit mo hinahabol ang iyong kaibigan? Sapagkat ang tanong sa Ebanghelyo ay, bakit mo ako hinahanap? Yun ang tanong ng Diyos. Bakit niyo ako hinahanap? Ang sagot ay, kasi nakakain kayo. Nakakain kayo. If you listen carefully, Jesus was not addressed teacher. He was not addressed Lord. He was addressed as what? Sir. If you listen carefully, Sir. My dear friends, my brothers and sisters, it's good to ask ourselves, because many times I have said this, it is important that we always have the purity of intentions in why we do what we are doing. In why we do what we are doing. Many of us would go to church, would go to Mass on Sunday with a common reason, because I want to fulfill an obligation. I want to fulfill an obligation. My brothers and sisters, you will not go to heaven by just fulfilling an obligation. Hello? Kailangang merong pagbabago ng buhay. Merong pagbabago ng buhay. Ang anak ba ay nagiging mas magalang sa magulang dahil nagsisimba? Ang asawa ba ay nagiging mas tapat sa kanyang asawa dahil nagsisimba? Ang mga magulang ba ay naging higit na mapagmahal sa anak dahil siya'y nagsisimba? Ang mahalagang tanong, meron bang pag-unlad? Hindi naman biglaan. Hindi naman biglaan. Sapagkat ang pagbabago ay dahan-dahan. Ang mahalaga, merong pag-unlad. Whether you like it or not, my brothers and sisters, change is a personal choice. Change is a personal choice. Even Jesus was unable to change the heart of Judas. Remember that. Even Jesus
was unable to change the heart of Judas. Why? It is a personal choice. And we have to constantly ask ourselves, why am I doing what I am doing? Whether you like it or not, your office mate is not always your friend. You have to accept that. Your office mate is not always your friend. Many of them are your competitors. Kaya kung mayroong pagkakataong masiraan ka, magugulat ka. Yung feeling mong kaibigan mo, siyang sisira sa iyo. That's a fact. That's a fact. Unless our intentions are pure, then we end up the way the world acts. Balik ako sa una kong sinabi. The only thing that doesn't change is changing. The demand of the second reading is to grow. Hindi lahat ng nagbago, umunlad. Pero lahat ng umunlad, nagbago. Pwede kang lumipat ng lugar kung saang Ehipto ka man galing, pero pwede hindi umunlad ang iyong pag-iisip. My dear friends, my brothers and sisters, it's good to constantly remind ourselves that we are told and expected to see Jesus. Not because of the things we can get from God. Lumang kwento na ito pero magandang ulit-ulitin. Ang alin? Na ang anghel ay nagdala ng sulo, torch, sa isang kamay, at sa isang kamay, meron siyang isang balde ng tubig. At tinanong siya ng Diyos, anong gagawin mo sa sulo? Anong gagawin mo sa balde ng tubig? Sabi niya, with this torch, I will burn heaven, and with this water, I will quench the fire of hell. And God said, for what purpose? So that you will know, my Lord, you will know that those who are following you are not simply afraid of hell or not simply desiring heaven. Kung walang langit, walang impyerno, meron kayang susunod pa sa iyo? Magandang tanong yon, hindi po ba? Ano? Kung walang langit, walang impyerno, meron pa kayang susunod sa iyo? Going back to what I've said, hindi lahat ng nagbago, umunlad, pero lahat ng umunlad ay nagbago. Hari nawa, magbago tayo. Ano po? Pahabol kwento lang. Yung isang may birthday, nagpaluto ng baka. Nagpaluto ng baka. Naghanda. Nagpaluto. At sabi niya sa kanyang anak, imbitahin mo na mga kapitbahay. At lumabas ang anak, sabi niya, sunog! Sunog! May sunog sa amin! Tapos, pinapasok niya yung mga dumating. May dala mga balde. Sabi niya, kain na ho kayo. Sabi ng tatay, bakit sila? Sila lang ho ang may puso na tumulong. Sila lang po ang may puso na tumulong. Pag inimbita nyo lang yung gustong kumain, marami yan. Kaya magtanong kayo, ito bang aking kaibigan? Tumutulong? O nakikinabang? Ang masakit na tanong ay, ako ba'y kaibigan na tumutulong? O nakikinabang? The Lord be with you.
And with your And spirit. may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.